Ikaw magagiya man Ginoo sa mga kagabuhaton karon tanan na mga kagabuhaton sa Ginoo para lamang sa mga Lord tabangan ni Ginoo pasabot sa pulong karon istoryahan ang tanan Ginoo mula mo Ginoo para sa mga kagabuhaton kini mga Ginoo sa matan sa ngalan ni Jesus Christ. Yes, hello once again. Maayong buntag sa tanong gauban sa matag usa. Magkahiusa man ang dagan sa kinabuhi. Ang atong Dios mao ang bugtong natong paglaom ug ang Dios nga walay pagkausap, ang Dios nga usap ta sa Ginoo diri aron pag-celebrate siya ang adlaw. Yahang there's no interruption
connection sa atong pagsimba. Gawas ko siguro naambi pirmi gid gatawa kita diri sa every Sunday magkatapok ta, and lagi ginawag na mong tanan nga mag-invite sa kuan sa ilang mga friends, sa baka na or covered kamanin sa church, makikubon sa tong simbahan sa Ginoo. And lagi kay dili man ang social gathering atong focus diri with focus ato diri which is ang kuan naman yun. Pagpaminaw sa puno sa Ginoo, kung sa mga kaigsunan, then lagi isa po nga maka-identify po sa lawas sa Ginoo is ang kanang pagkanta o mga praises niya sa iya. And next is ang discipleship. So sa discipleship nato, kuan siya kanang natay nagkadaiyang mga kuan siya, mga division ito, and magtapos na dili disgot lang kuan sismis kanang feelings but gisgutan gid pinaka-importante gisgutan gid ang puno sa Ginoo. Pero gisgutan gid nato na natay there's someone to relate to us ba nga may istorya nato sa problema natay makakitaw nila vent bitaw. So gisugo po ta sa Ginoo sa tuwa nga i-confess nato atong salamat na sa pungre nagkanda sa Ginoo nato para po pagkinawa ta ba. So gituyo gid nato para dili ta felt left out. Lagi tayo every group with nga mabilan. So, nakuha ka ng opportunity. And next is a youth fellowship. So, ang youth fellowship is every third Sunday of the month. But karong November is gidungan siya sa atong youth camp which is karong maabot nga Friday and Saturday. But ang further announcement na is si Pastor siguro ang mag-one. So, kana gihawag na kong tanan youth nga mo-appeal invite kay murag tag mas grabe nga shake ba nga kuan kay ka pagkakakuha ka dagan pagkaplano sa imong kinabuhi tungod sa budget basta kuan lang yun mas maay nga hibawa nato kung sa plano sa Ginoo pinagi sa iya ang mga buwan yun gidala ko na to sa atong banbot sa atong mga speaker din mga kuan sa pulong. And next is ang atong Jonesy Facebook page. So lagi like, please like and like mo, and also i-set to favorites. No, hindi mo tayo mag-share niya ang mga meme, mga joker-joker na, but then ang pinaka-importante gina-share nila is one yun, ang ganing mga Bible verses with background image, kutsara ko siya, missing ko sa mata. So atong i-share na may nalang po na ang puno sa Ginoo ma-share bisan sa social media na pero nung kamasana Malo ko like. Kuan na sa importante di na sila makasingil ba sa maabot ko ba nga o magkano share dito. So gamit ang social media gyud para po sa pagpalapad sa kuan sa kingdom sa Ginoo. And also nabot ay YouTube. So i-search lang lang si Balay sa YouTube. Kung gusto mo naman kanang gusto niyo i-ikon ba? Gusto ito mo pinahon ang puno sa Ginoo or namoy kuan nga wala mo copy din sa mission dito sa live. So dito na to i-search. And next is atong Kids Sunday School. So ang inyong mga kabatanunan hindi na to sila isipon nga burden, but they are blessings sa ato. So dalawa na to sila sa church. So lagi daghang isip sila as nuisance bitaw. So lagi napon ko yung mga church sa una nga nasuko siya kay sama daw po kay bata so ko basta. Pero dili nato na it is a bad example mo nga. Pag ibisan si Jesus gani siya atong pinaka-example gid ba nga ibalo lang mga bata dili ba sila samo. So kung na sila blessings na sila. So lagi kinala po sa mga teachers nga kuan gyud kanang ang Ginoo ug nag-appoint na sila na focus na sila. Kana so nasit sila ilang portion or karon so lagi kanang ilahang kuan na dili na water down gospel na kanang murag ang approach ng bata pero ang doctrine is same sa tong tigulang gihapon. So kana dalo na to mga kabaturan din sa church. And next is kaning sa atong church camp. So lagi si pastor siguro ang mag-announce ni further niya sa kuan. And next so sa tithes and offering, so ako pagkabasahon diri. So abdi yung mga Biblia, 1 Timothy chapter 6 verses 3
chapter 6, verses 3 to 10. So, very common na kita, balik-balik na kita, no? Pero lagi, itudlo o iwali kining mga butangan. Ang magtudlo o laing pagtulunan o dili muuyon sa matuod nga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo ug sa atong tinuohan. Nerbuso kayo ug walay kahibalo. Nabuang siya sa pakiglantugi o pagdalis. Mahitungod sa mga pulong nga mosangpot sa kasina, panagbingkil, pagbugal-bugal o daotang mga katahak. Musangpot usab kini sa walay hunong nga panagdalis sa mga tawo nga dili makasabot o wala na magbaton sa kamatuoran. Nagdahom sila nga ang relihiyon usab paagi sa pagdato. Hinoon ang relihiyon makapadato gayud pag-ayo sa tawo kung siya kontento lamang sa anak kaniya. Unsa bay atong dala sa pagkatao nato dinhi sa unsa bay dala nato sa atong dala sa pagkatao nato dinhi maoy makabadlod sa tawo ngadto sa kaalautan o kalaglagan. Kay ang pagka mahigugmao sa salapi maoy tinubdan sa tanang pagkadautan. May mga tao nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga kasabian nahimulag hinoon sa pagtuo o nahiagom sa daghang mga kagulanan. So, lagi, balik-balik na din siya, no? Then, so, kadipod siya, taas-taas mo siya ng mga verse, no? So, gikan sa verse 3 to 5, so, kita nato diyan nga i-identify ang mga false teaching. Kung tayo false teaching, kung nakita ang purpose lang na is makiglalis, basta lang uban yun. Wala ba, putaw-putaw lang ba? Ang uban po, ka na iya nga interpretation mga false teaching. Then sa verses 6 to 8 po is, makita na ito identify niya ang tinod nga godliness, ang pagka-Juston. And sa verses 9 to 10, so, i-identify niya ang desire to get rich. Kung dagan kayo giskutan na lang, kanina gamay na kayo nga verse, but then, lagi, wala lang yun. Nakita lagi nato ang teaching ni Paul, so kanina mo ganito ko ano, katong pag-teach ni Paul sa Ephesus is, kuhan. Sa time nga pag-train niya din sa mga disciple is, wala siya nag-produce o kamantay, kung nagbasa mo sa mga letters ni Paul is, wala siya nag-produce o new teaching. That is a very common din sa mga churches no nga. Kani tsada nga material tsada nga pamaagi. Kani pamaagi tsada para kuan lambo atong church. Araw nga na bitaw. Kapag tayo dagan kay mga bagong nga teaching nga. Galibog na ka-overwhelm ka ba? Kani ang tsada po. Kani ilahang kan pamaagi nga tsada, ang G12 tsada, ang G12 ana. Dagig pa nga teaching mga kuan ba? Wala na giagi ni Paul. Kabalo mo sa ang father lang is all he did is apply the sound words of Jesus Christ. Tumalo. So, lagi, ang nadunggan kinato sa atong pastor, sa dungan ako is, di na kayo kinahanglan yun kanang itong, grabe, elaborate, kaya yun siya nga kuhan, in sharing the gospel yun, manita ko yun, huwag tumuli sa mga, dagan kayo ng mga, kung saan siya, kanang mga, binuhat sa tao ng materials ba, which is, enough naman ang Bible, para ma-share ang gospel. So, di na kayo kinahanglan kayo nga dapat, tingnan lagi. Ang kung ano sa tuwa is, di na kita ga First Corinthians chapter 2. Aron ang inyong pagtuo dili mag-agad diha sa kaalam sa tao kun dili sa gawon sa Dios. So kana. So daghan kayo false teaching mangud karon nga ingana ba. So lagi ay naka-attend ko ingana pod nga. Sada pa kayo bay, biblical pa kayo ang unang mga ban, biblical pa kayo. Kadugay na yun kay Facebook na mag pyramid. Pyramid ba? Muro nag ngani sa church.
kapagita ko way nga, sa Bible lang, okay, magtatag verse. So, muna, magkapainingin ang verse ba? Magkita sa scripture ba? So, nga na ba? Nga na kakita ko mo sa false teaching, and ang pinag-yun kakuan sa false teaching yun, ang kanig yung to gain something. To gain something, no? So, kung sa may gusto nila i-gain sa tao, di ba? Kung kwarta-kwarta. So, muna to, pinaagi, nabasa to ganina nga, pinaagi sa relihiyon, na kung sila ka madato ba. So, nga na. So, dili lang kayo sa mga pastors, ano? Dahan po members, nga na ba, nga muhatag tithes, nahadlok lagi atong sa Malakay, chapter 3 nga, kung hindi ka muhatag tithes, hadlok ko rin ka ba nga, kanimong kuhaan, ba? So, that's why, dahan kayo kuhaan ka rin, tingnan ko rin ka, ang Christian is, nga nung galisod, malamang, hindi makalit kalibutan. So, ikaw ka sa kaaway. So, ipakita ko sa Ginoo sa tuwa na if there is no struggle, wala ka nag-follow ka Jesus. Kaya kung mabasa nato diri sa, kung mabasa ninyo yung John chapter 15 verse 20 to 20, if they keep my word, they will also keep yours. So, yan na. So, natural lagi sa Christian as mag-listen. So, matingala ka, di ka mag-listen, basta yung Quran mo. Muna na ang Quran yun. And lagi, example sa Quran sa nakita, pastor dito siya, nga ni ingon nga, dili, sensiligan ba? Medyo magod, to, di ko kita bartaan. Ipadamo ko sa Ginodo siya nga, balihan daw ko siya dito. Pero nana sa mga, di sa kumawali dito, maulo ko, ay nagkumawali dito, maparkingan ang nagsakyanan niya. Nano na siya, nagsakyanan ko. Na-condition ko rin, ba? So, kinahanglan mo support. So, diya padalo mga ito ang kaning box ng gamay. And sa second, third, or fourth is, dito nila magpupuan sa pagpandayon. And sa konpon sa itong church building, so lagi, kuha na ka dito, excited na kayo. Kaya akong sinagog dito. So atop na lang siya kulang. And kuhan bitaw, dili ta ka tuo nga natukod lagi ako na siya. Even though columns pa na diya, pero makita ginato ba nga ngani ta kasimutan sa Ginoo. So dako kay pasalamat sa Ginoo na nga at least na ana ba. Ang uban gapangandoy pa sila place. Kita atok na lang ana. So kana una to dako pasalamat sa Ginoo. Atok kay lagi is we are family also nga support sa kuan sa diri ba para mag-operate po ng atong kuan. Dili man pinagi po sa ay maka-benefit ba. Ang maka-benefit gid na is ang pagpalapad sa kingdom sa Ginoo. And more to God bless.
be faithful always in the work. And Jesus the blessing, Lord, sa ilahang boss, sa ilahang work, and sa government, yung mga welcome, Lord, mga blessing, Lord, sa mga dalawang government plan, po, sa mga Amen. So, once again, akong ginasiyo ang matagusa sa pagtindog para sa pag-andam sa pulong na atong i-receive karong buntagan. So, before that, let me read Psalm 51:2. Ingon siya dito, hugasi ako sa tanan kong pagkadautan, ug hinluoy ako sa akong sala. Sa 5, dautan ako sukad ako nahigugso, ug makasasala sukad ako ipanangko. Sa 6, apan ang imong gikinahanglan mao ang matinud-anong kasing-kasing. Busa, pun-a ang akong kaisipan sa imong kaalam. Sa 10, putlia o Dios ang akong kasing-kasing, ug hatagi ako bag-o ug masinugtanong espiritu. Sa 12, ibalik ka nako ang kalipay tungod sa pagluwas mo kanako. Lig-on na ako ug himuang masinugtanong kanimo. Grabe lang din ang pulong. Sa pagkabalang gingon niya ka, ibalik ka nako ang kalipay tungod kay giluwas mo. We know kung saan atong deserve. Kabalugin ka. Ba't wala nagduha-duha ang Ginoo sa pagluwas sa matagusa? Busa, Lord, as we come to your presence, kami kapaubos o kapangayo o pasaylo sa mga butang na kabalumi nga dili ka mahimaya. Lord, tagay kami og bag-o kising-kasing. Nasama kanimo. Ibalik ka namo ang kalipay tungod kay kami tinud-anong kasing-kasing. Upun ang among hunahuna sa kaalam nga gikan lamang kanimo, O Dios. Ug mahimong manipayon nga magbuhat niini. Buhaton kung unsa ang imong kabubuton ug makita ang Ginoo nga imong ginahalikan. So, let's just remember, kung giunsa tao, luwas sa iyo. And pray to the Lord, ibalik ang kalipay sa kasing-kasing sa mga nga mas unahon ka na mo, Ginoo. Tungod kay deserve ka. Nga among buhaton sa tanan nga higayon sa mong ginabuhi is ang mahimaya ka, Ginoo. Enough na ang pag-wonder sa kalibutan. Tungod kay kabaluta kung unsa ang mahatag sa kalibutan sa matagusa. So,
usa gyud ang imong kauduton sa tagsa-tagsa namo nga kinabuhi. Ug dili gyud namo kalimtan o Dios. Kung kinsa ka ang Ginoo sa among mga kinabuhi. Sa tanang panahon, wala hinimo gidula. Sa tanang nga higayon, sa tanang nga oras nga naa ka o Dios, usa dili ka namo paghasol, dili ka biyaan. Mag-angayan ka sa tanang pagkakas. Ginabalik sa balan. Allow me to open this in prayer. Labing gamhan sa among condition, Lord, that we have a limited mind. So Lord, I pray na you would make us understand, you would give us the knowledge and the wisdom that we need, Lord, to know sa larong nga Panginoon. And let us greet our brothers and sisters in Christ. So, maayong buntag. Tingnan nyo ang tapat, maayong buntag. Maayong buntag, no? Maayong buntag sa tanan. Maayong buntag. So, for today, short announcement, no? Sa sumpay lang po sa announcement ni Jeep Jake, sa church camp, which is mahitabo next Friday to Saturday, that's November 22 to 23. Ang atuang pwede na tamo at ang venue is dito sa Bugkaon. No, Bugkaon dito sa Palantapan nga area, di ra gyud kay layo. Doon lagi kanang pinakauna gid nga barangay na ato ang masudlan gikan sa Aglayan, and then dito ta sa Chadi Family Resort, no? So pwede na ta mo adto dito by 2 p.m. dayon manggawas dayon ta, ulit ta by tomorrow sa Saturday by perhaps mga 12 noon or 2 p.m. Nga na, maximum na ng alas 2. So, kana, I hope that everybody is available that time, November 22 to 23. Dito ta magkita-kita church camp, no, for this year 2024. And for further
announcement regarding sa details. Amuang i-send sa GC nato sa messenger ang itinerary or ang flow sa program. So natin perhaps 3 speakers who will be speaking the word of God. So naadayon tay registration na 200. So kaniya aspirant mo sa mga conferences, that's a conference, no? Gitawag lang nato sa nga camp, but it's a conference as well. So it is a back to the scripture conference nga naitima nga pursue Christ. Kada conference na gitnay registration fee. O naay mga pipila nga walay registration. That's perhaps ang mga natuan, for example, sa Maramag nga gitawag siya nga free conference, walay gasto. No, ikaw na kamo ato dito. Nga. But sa ato is that natay but for every conferences naagid na gasto, no? O kung naka-appeal mo mga ingana, mubo na gid kayo ng 200. Grabe na gid kayo na ka-minimum, bare minimum na gid na siya. Kaya halos sa gyud mga conferences mo register ang mga fee na maabot 1,000, 1,500, 2,000 ang anak gyud. So ang ato it's 200, 100 para sa entrance kay wala na barato gyud nga venue karon. And then ang 100 dayon kay para sa tong pagkaon, no? If we are to imagine that 100 pesos for 2 days, for 2 days and 1 night conference, di na tagan si Hana, no? So basin magkwanta ba natay mga kanang objection regarding sa kanang kuan. Kung wala kay example na to, wala kay 200, napatay 5 ka adlaw nga magampo sa Ginoo. No? You pray. No? Prayer is an act. So na kay nga ay ganira ko ano man you pray. You ask God to help you. No? Kana matakbo ang 200 pesos. Kaya kung makagasto magaling ganita sa ubang butang, why not sa inanan ng mga butang? You know it. So, I hope na everyone is there. I will be happy to see you there and worship with you and listen to the Word of God. And then, regarding po dayon sa ato ang building, good news, as what I told you last Friday sa atong prayer meeting, sa grasya sa Ginoo, naanatay natigom, no? Nga kwarta, ang natigom, mga naan na sa hapit na kung naapoy assistant sa dito sa church sa Cagayan, siguro abot na siya og 100,000 kapin. And then ang budget nga gi-estimate sa pagpaatok is 250,000. Kay dili lang man na siya kanang normal nga atop lang, no? At ang na-in-charge ana sa building is katog yung atop nga garantisado. Katog yung pang long lasting. So mo to nga ang gasto 250,000. So nakatikom na sa grasya sa Ginoo ang church, pinaagyan ng offering box, mga 100,000 kapin, so naanalay kulang 150. And then karon, as we pray week after week, nga naay mo support sa tua, ana, sa grasya sa Ginoo, naay mi support na. And they are about to release the remaining balance this week, next week, perhaps Monday. Niana ang organization, which is a Christian organization,
no, wala nato na gipangayo sa kung kinsa man, no? Wala nato na gipangayo sa kung kinsa mudagag mayor o unsa pa. No, it's a Christian organization ato ang ginapag-ampo nga makasupport sa tuwa. Organization nga kaila gid sa Ginoo. Dili siya someone or some organization nga perhaps talamak ang korupsyon. Wala. It's Christian organization nga ang ilahang objective is also to help Christian churches build churches. When I say build, nga makabuild building. So it's a full ang ngalan sa organization is Full Shield Foundation. So they're about ana ang CEO sa organization sa tuang finance nga mag-release sila og cheque next week. So sa grasya sa Ginoo, God willing, perhaps dili mahuman pa ang tuig sa 2024 as sa appointed time sa Ginoo maatupan na ang building. Baka na ito ang Ginoo na. So, ako ang maistorya sa inyo ha with clean conscience. No, ana ko na sulod sa tuang bulsa. I'd rather work on my own. So, no, and siguro kana lang, no? So, pretty excited about it and napay announcement human sa service unya hapon alas mga butang na to mga alas 2 mga abot na alas 4. So akong ginaawag ang tanan nga mag-adto sa encouraging everyone to go sa building kay magbitbit na ato ang tabangan og bitbit ang gate nga gi-donate na sa ato ang igsuon sa pagtuon no sa Jiwin family. No, so ang gate dili gamay dako kaayo nga gate. Kulang ang estimate nga tao is 8 ka lalaki ang giingon. So dako taas siya nga gate kay ibutang to dito kay kung nakaadto naman dito sa lugar maagi-agian siya og mga tao. No, so ang kanang gate is para ma-privatize yun na kita ra gyud ang makasulod dito. No? Nga walay mo adto dito kay mag-date dito sa building, wata kaila kinsa to sila o unsa pa ilang gibuhat dito. So kana ato ang butang gate and then limpyuhan pa gyud ang lugar kay limpyo naman siya, just that lagi ato ang katulang mga manghod na mga buling ato ang pangtanggalon. So kana it's also a great time to be with one another, right? Kana sa istorya, way puti-puti sa kinagmay, no silig-silig, kung mahuman nagsilig, mag-ibot og talong dito. Mga kita sa iyang ibahan na padugay ang kilos talong. No, kung kira og barato ang kilo sa talong kay pamuha na mo niya. Mahal na medyo nasa panangit kita sa iya. Ay mga kamatis dito, no? Pero lagi nganong naimbita mo kung di mo to buhat. So, kana lang na dito. So, I hope nga nakataon niya, kita taon niya, no? So, spending time, no, sa tuang dito sa bigling nga i-entrust sa Ginoo sa to. I hope na naagid ang tanan. So, kana lang and let me proceed with our topic this morning. So, our topic is entitled Beatific Vision. We are once again in the Beatitude series in Matthew chapter 5. So, let us open our Bible in Matthew 5. Matthew chapter 5 verses 1 to 8. So, pasahon na po na ko ang tibuok kay nag-proceed naman punta sa another verse. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod ug milingkod didto. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tinun-an
o gitudluan niya sila ni ining mosunod. Bulahan ang miila nga sila kapos sa mga butang espirituhanon, kay maangkon nila ang paghari sa Dios. Bulahan ang nagsubo, kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon, kay maila ang tibuok yuta. Bulahan kadtong naringkamot pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbawon niya sila. Bulahan ang maluluyon, kay kaluy-an sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing, kay makakita sila sa Dios. Ang tatama no sa verse 8. So, bulahan ang putli o kasing-kasing, kay makakita sila sa Dios. Sa ESV, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Grabe nga pulong, no? Kinsay gusto makita sa Ginoo? No? Well, for they shall see God. Grabe ka. Big statement. Grabe, nisura ni oy. Nisura, maski ako, as I read it, nisura ni ani na time, sa pagsugod ni Jesus sa ministry, kay mo gini ang starting sa iyang ministry, ang Israel is ang nasod sa Israel, naa sila sa dili maayong sitwasyon. Naa sila sa desperate condition. Economically, politically, and spiritually. Dili sila okay. Economically, lisod ang pagkaon, lisod ang tubig. No, lisod mabuhi dito. Disyerto. Kung magtanong kag mangga, tanong kag bayabas, tanong kag talong lisod matubuan dito. Kay disyerto ang lugar. So economically lisod, and politically is that they are under the power of the Roman Empire. But pasabot, ang mga Jew, naalagi sila sa ilahang yutang na tawhan, pero ang nagdumala sa ilaha, dili Hudyo. May kani sa atua diri sa Pilipinas, under our Constitution, no, sa 1987 nga Republic nga Constitution, nga dito sa article, I think it's 4, citizenship, nga dapat ang presidente kay Pilipino. Ang sa ilaha is naalagi sila sa Israel, pero ang ilang hari dili Israel, dili Israelites. Si Herod Antipas is an Edomian person. Dili siya na taga-Edomia siya, nga dili Hudyo. So kung atong una-unaon sa atua pa na naaka sa Pilipinas, kung niya ang atong presidente kay si Trump, lahi o dugo, so di kasabot sa tuwa. No? So yung ana sa Israel, politically, they are in a desperate condition, lisod ang ilang sitwasyon. No? Nganong desperado kayo sila sa Misaya, sa pag-abot sa Misaya. Desperado kay sila nga muabot na ang tatong hari nga gisaad. Nganong gusto kay sila nga naa na ang taang hari para ma-overthrow na ang Roman Empire. No? Gusto ko sa tuwa pa na nasitap karon, gusto sa mga Israelites na ma-impeach si Herod Antipas. No? May gani, sa ilahan, dili democratic. Kung democratic na 12 hours ang hearing, ayunan mo, no? Duterte hearing, i-impeach lagi, i-impeach. No? So ang ilaha, no? Pasensya kay murag na kuan din ko karon sa mga hearing. 12 hours ka magtanaw sa hearing. Gusto ko pag ato niyo sa Bible, sa Acts 24, 25, 26, hearing gyapon. Hearing man gyapon eh. Pero ang hearing kay si Paul. No? So
Ang gusto nila ma-overthrow ang kingdom sa Rome. Gusto nila nga pisaon ang Rome, ang Roman Empire. Gusto nila pulihan ang hari. Gusto sila nga ma-free. No, we want freedom sa oppression of slavery sa Roman Empire. Nga naman itong sa June 12, we are celebrating Independence Day because we are free. Sa ilaha mo na ilahang gina. Kung sa tuwa nahitabo na sa ilaha, gahandong pa sila. No? Maunta ma-free me. That's why ang Jewish community, they are waiting desperately for the Messiah to arrive. Gusto kay sila nga moabot taon-ta ang Messiah. Kay walay pulos, walay klaro ang muang hari. Si Herod Antipas. Nga kung siya gisapot, muingon na sa iyang kawal, patiya sa tubig. Wala sila, wala. There's no such thing as human rights. You know? Human rights, no? ICC, wala anak sila, ha? No? So, di sila ganahan sa hari. So, lisod ang ilang sitwasyon, economically, politically, and last, spiritually. Dili sila ganahan. I mean, dili ba sa dili ganahan? Amin na tayo, ang sitwasyon sa Israel, kaya i-visualize ninyo, ang sitwasyon sa Israel, kay, for the most part, mostly, sa mga tao nga naa dito sa Israel is that they are under the religion of the Pharisees. Okay? Dito sa Israel, na ay upat ka grupo sa Jewish community dito sa Israel. Ay upat ka grupo. The Pharisees, the Sadducees, the Essenes, and the Zealots. Okay? Kanila yun. Kung sa ato pa ni, parang yun makasabot mo, kung sa ato pa ni, 7 tribes o Bukidnon. Muna siya. Sa ilaha, upat. Upat ka grupo na yun ang naa. Sa tuwa, either matigsalog ka, either Bukidnon ka, either manubo ka, yung ana. Sa ilaha, upat. It's either Pariseo ka, Sadduceo ka, Essenes ka, or Zealots. Ang Pharisees is that they are the religious conservative. Kung pasabot conservative kay sila sa relihiyon. Ang kanining Sadducees, they are the religious liberals. Kung pasabot, kuha sila, mga YOLO. Kanang mga, kung ako pa ning tanawon, ang Pharisees ang North Korea, ang Sadducees ang South Korea. Kanang mga free. No, nga, matay na taong pa, wala na yung resurrection. Ato ang i-enjoy, ato ang life karon. So sila ang mga liberals, mga independent. Ang ng SNS is that sila po ang grabe ka-stricto to the point na niadto sila layo para dili sila musagol sa syudad. So sa tuwa pa ni Moni ang mga munghi, mga nagpalayo sa syudad. And then ang mga Zealots, Mauni sila ang mga patriotics. I love Israel. I will die for my country. Yan na sila, mga Zealots na. Sa to pa ni Mauni ang mga NPA. Katong mga tarong NPA, katong they are fighting sa corruption sa government. Mauni ang Zealots. Sugod na sila makipatay sa gobyerno as long as nakita nila ang corruption sa government. No? So muna ang Zealots. So, sa upat, ang pinakadaghan nga mga Jew kay ang Pharisees. Sila yun ang pinakabaga. In numbers, kung tanato sa census, sila ang dako kayo nga grupo ang Pariseo. Ikaduha na rin ang Sadduceo, ikatulo ang Essenes, last na ng Zealots. Kaya sila panahon, sa tuaron, di man takakuano, bila ang mga NPA, no? Pag sila ma-recognize yun, to the point nga kapalo sila kinsa itong mga rebelde. So gamay na yun ang mga Zealots sila ha. Sila ang pinakagamay na verse. So karon, kung ang Pariseo di ay ang pinakadaghan, both pasabot, is that they have
the greater impact in the community. Sila ang naay greater influence towards sa Jewish religion, sa Jewish belief. Nga kung kinsa itong pinakabaga, mo ito'y dako kay impact, dako kay influence sa komunidad. Right? So, nganong ang Pariseo, sila ang leading religion. Sila ang, butang nato, leading religion o ruling religion. Sa ato, sa Pilipinas, kiluha naman, it's either you are an Islam or a Christian. Then ang Christian, naghan na rin kay branding. No, naghan na kay brand. No, Baptist, sa pananiya ang mga Christians. So, sa ilaha is that ang naay greater dominance of influence, dominance force sa ilahang lugar when it comes to spiritual aspect kay ang Pharisees. Sila yun ang ruling religion. And then ang Pariseo, na sila'y sistema, na sila'y ginasupay nga sistema nga ginatawag nila nga legalistic system or legalism. Legalism ang tawag. So sa katong mga nakabaloon sa legalism, ayo. Sa katong mga wala pa nakabalo dire kung sa ang legalism, let me help you. Sa dictionary, ang legalism kay strict, literal, excessive conformity to the law or to a religious code or moral code. Mo na ang legalism. But pasabot is that ang pasabot ana, follow the rules. You need to follow the rules. You need to follow the religious code or the moral code in order for you to be saved. You need to follow the commandments. No? So yan ang legalism. Ang legalism is following the rules. And then sa Bible po, ang legalism is that it is believing that salvation can be earned by obedience of the law or commandments. Sa description sa Bible, ang legalism kay pagtuo daw na siya na ang kaluwasan daw maangkon sa usa ka tawo pinaagi sa pagsubay sa balaod sa Ginoo. Mao na ang legalism nga kinahanglan nimo subayon ang balaod sa Ginoo. No? And another explanation is that justification is not obtained through faith alone, but rather by obedience to certain commandments. So ang kini nga pagtuo, ang Pariseo nga pagtuo, gatuo sila nga para maluwas ka, para makasulod ka sa gingarian sa langit, para makakita ka sa Ginoo, is that dili lang pagtuo ang kinahanglan, kundi mo obey ka sa mga commands sa Ginoo. No? So, ang legalism is a form of religion sa Ginoo, kinahanglan nga musubay sa mga rules and regulations. No? Mao na ang essence sa legalism. Mao na ang essence sa legalistic system. Nga if you do not follow the rules, you are out. If you do not obey the commands of the law, you cannot enter the kingdom of God. You cannot see God. Kaya di ba, ningon dito, blessed are the pure in hearts, for they shall see God. Sunod, sa balaod, sa Ginoo, ang tanan nga nasa Parisea, ang tanan nga nasa Israel, kabalo, that no man, not a single man, can really follow the law 100%. Wala di makasunod. Kabalo sila, maka-attest sila anak.
nga sila gani nga naa dito kabalo gid sila nga maskin unsa pa ka maayo ang tao, maskin pag unsa siya kabuutan, maskin pag unsa siya ka mahigugmaon, mapakyas gihapon siya. No? Maskin high priest pa ka, leader pa ka dito sa Israel, kabalo sila. That not a single man can really follow the rules. To 12. Karon, mas maayo pa ba kita mga Hudyo kaysa mga dili Hudyo? Dili. Sumala sa gingon ko na, ang tanan, Hudyo o dili Hudyo, na ilalom sa gahom sa sala. Kaya ang kasulatan na gingon, wala gayoy tao nga matarong. Walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan na miyagikan sa Dios ug nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. Kani sagpa sa dagway sa tanan nga wala maskin usa. Si Ananias the high priest, wala. Kulang. Nicodemus, ngilingit kay katao sa Israel, wala. Kulang. Ano siya? Wala bisan usa. Kay anong wala man, gi-explain na ni James, nganong wala gyud makasubay, kay niana din sa James niya, dito sa pagpamakat, dito sa pagpaglibak, dito sa katong mga buta to, nahadlok ka, usa ka kuman, nga kung nakalapas ka sa usa, kabalaod sa Ginoo, napakyas ka sa tanan. Mga bitaw nang giingon ako, maskin safeguard, hindi ka pasar sa Ginoo. 99.9% kulang o 0.1%. It should be and it must be 100%. So wala yun. No, wala yun. No one is good. Kung laguna-una ka, anang imong tapad nga, butan na ni. Wala na. Di na, butan. Di na maayo. No one is good. Not even one. No single person living in this planet can ever keep the whole law of God. So, unsa man ang purpose na sa balaod? What's the purpose of the law? Romans 3:20, ana si Paul, na ang purpose sa balaod kay Romans 3:20, ano ang purpose sa balaod? Gibuhat sa Ginoo ang balaod kay kay walay makahimong matarong atubangan sa Dios, pinaagi sa pagtuban sa balaod. Ang mahimo lamang sa balaod mao ang pagpaila sa tao nga siya nakasala. So ang purpose sa balaod kay pagpakita sa imuha nga denial kaayo nga ikaw nakasala sa Ginoo. No? So nakita nila na ang realidad dito sa Israel. So since kabalo man sila ana, that from the highest person to the lowest person, tanan napakyas, tanan nagkulang, wala gyud maskin usan nga nakakit sa law. Since mao man ang kahitabo, ang gibuhat sa Pariseo, kani mo ang gibuhat sa Pariseo. Kay kabalo man sila nga wala gyud makakit sa law. Ang gibuhat sa Pariseo kay nagbuhat-buhat sila og ilahang malakot. Nakimbinto sila, no? Para maoy mo cover sa guilt, sa konsensya nga ilang kakabatian, o gikan sa ilang katikulangan. Kay kabalo man sila nga wala gyud
makakip sa balaod sa Ginoo. No? Ug naay comment si Jesus ana. Niana si Jesus sa mga Jerusalem nga miduol kang Jesus. Nangutana sila kaniya, nganong naglapas man ang imong mga tinun-an sa pagtulun-an nga gipasunod kanato sa atong mga katigulangan? Dili sila mangunaw sa hustong paagi sa dili pa sila mangaon. O tara, balaod. Rules. Unsa ang rules nga nakita nato sa katigulangan sa atong tradisyon? Niana ni si Jesus, ug nganong naglapas man usab kamo sa sugo sa Dios, ug mao hinuoy inyong gisunod ang inyong kaugalingong pagtulunan. Tara, kaugalingong pagtulunan. Kay nagingon ang Dios, tahura ang imong amahan o inahan, ug bisag kinsa nga magsulting dautan batok sa iyang amahan o inahan, kinahanglan nga patyon. Apan nagtudlo kamo nga ang usa ka tawo mahimong moingon sa iyang amahan o inahan, ang ako untang itabang kaninyo gihatag ko na sa Dios. So mo na ang giingon nga naay balaod sa Ginoo nga giingon nga tahuron ang inahan o inahan, ang amahan o inahan, tahuron balaod na sa Ginoo. Ang gibuhat sa Pariseo gitwist kamay mo nito nga ang pag-twist nila is ang ako untang itabang kaninyo gihatag ko na sa Dios. So nagbuhat na po sila balaod nga ila sa ingon ni ana gituluan ninyo siya sa dili pagtahod sa iyang amahan. Kini mao inyong paagi sa pagsalikway sa pulong sa Dios aron ang inyong kaugalingong pagtulunan mao'y matuman. Mga tigpagkaron ingnon, husto kayo ang giingon sa Dios pinaagi kang Isaias mahitungod kaninyo. Kining mga tawhana nagpasipidungog kanako sa pulong lamang, apan layo kanako ang ilang kasing-kasing. Walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako. Kay ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. No? Sumuna ang Pariseo. Nagbuot-buot na rin sila. Kay kabalo sila nga wagi makakit sa lo sa Ginoo. So nga, nauna sila nga, kung walay makakit, makiminto taga-tuwa nga, para lang makover, na mahilo lang atong konsensya. Di ba, yung anak ng tao? Nga, bubuhat ng tao, magbuhat ng tao, kanang pangpatapon sa konsensya. So yung anak ang ilang ibuhat. No? So, they relentlessly impose, ilang yung strongly impose sa community ang ilang balaod nga gibuhat. Anda ng mga tao san, wala sila mabuhat kundi mo sunod. Mo sunod, no? So nag-impose sila og legalistic duty sa mga tao na mismo man gani sila dili nila mahimo sila kaugalingon. No? O mao ni ang frustration ni Jesus. Nga sa iyang pagtudlo sa iyang mga disciples. Niana si Jesus sa Matthew 23. Kabalo si Jesus aning nga realidad. Ana siya chapter 23 sa Matthew. Naingon si Jesus sa mga tao ang iyang mga tinunan o sa iyang mga tinunan. Ang mga magtutudlo sa balaod o ang mga Pariseo mao ang may kinahanglan mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moises. Busa kinahanglan tumanon ug sundon ninyo ang tanan nga ilang isugod kaninyo. Apan ayaw ninyong sunda ang ilang mga buhat kay wala man sila magtuman sa ilang giwali. Nagbugko sila og bugat nga mga karga nga gipapas-an nila sa mga tao, apan sila mismo dili gani mo gamit bisag usa na lang katudlo aron pagtabang pagpas-an sa maong karga. Pasabot, ga-impose sila og rules sa komunidad. Rules nga dili man gani nila ginabuhat. No? Ano sila? Himuon nila ang tanan aron lamang sila makita sa mga tao.
Tanawa kung sa kadagko ang isudlan nila sa mga sinulat ng mga bersikulo sa kasulatan nga ilang gibutang sa ilang mga agtang o gihigot sa ilang mga bukton. Ug tanawa kung sa kataas ang sitsit sa ilang mga sapot. Gusto sila sa labing maayong mga dapit sa mga kumbira o sa mga linaing lingkuranan sa mga sinaguga. Gusto sila gyupuan o tahuron dito sa mga merkado o tao kung magtutudlo sa mga tao. Ingana mga Parisiyo. No? So ay mga balaod na sila mismo di nila kaya buhaton. So ang gibuhat nila, gi-impose nila, ilahang gipalakanap sa mga tao nga dapat buhaton ninyo ni, maskin gani silang kaugalingon dili nila mabuhat. So ana si Jesus mga hipokrito mo. Anxiety and stress. No? Mao ni ang resulta sa pagpaminaw sa mga tao sa Parisiyo sa legalistic system na ilahang itudlo nga you need to follow the rules, you need to follow the law. Ang resulta karon, ang impact is that it leaves them great, tremendous frustration. Stress kay sila. No? Anxiety, guilt. Kay gauna-una sila na unsaon man namo pag-keep sa law. Unsaon man namo nga di ba gyud namo mabuhat. Unsaon man namo pagkaluwas ani. Unsaon man namo nga makasunod mi sa gingarian. Wala man gyud makasunod. Kaya ingon palagi nato, no one is perfect. Kasalanan yung tatanan. No? Sa una-una. No? Ang pangutana gid nila is that how can I be saved? Mo gyud ay pangutana nila. Kung saan ka para maluwas gyud ko. Kay kung ang basihan sa kaluwasan kay ang pagsunod sa balaod, wala gyud maluwas mo na ilang stress kay sila. Kung saan man to? How do I get relief? Aning ang frustration. No? Ang pangutana sa nila is that how can a holy God give salvation to a sinful man? Kapalugin na sila. Kasabot sila ng realidad. Na ang Ginoo balaan yun. Mao na ang pangutana nila, how can a holy God give salvation to a sinful man? Saan man na karon pagluwas sa Ginoo sa kuha kung basihan ang balaod? Di man ako gagatuman ng balaod. No? So, how can I enter the kingdom? How can I see God face to face? Kung saan man. So, ingana ang impact sa legalistic system sa Pharisees. Ang mga tao, stress kayo. Saan man ang pagkaluwas ay? No? Imposible kayo. Kaya wala kayo makakip sa law 100%. So, ang pangutana nila tanan is how. Example example. Usa ka lawyer nga Jew. Hudyo usa ka lawyer nga Hudyo. Kaning lawyer, putang nato, kapalo gid siya. Pero ang pangutana nga naa sa iyang utok. Tanawa, Matthew 22. Verse 34. Sa pagkadungog sa mga Parisiyo na ang mga Sadusiyo gilumpig ni Jesus sa katarungan, nagpanon sila sa pagduol kaniya. Unya usa kanila nga magtutudlo sa balaod. Sa English ani lawyer. Sa lawyer. Lagi ako na makita sa Luke 10. Usa ka lawyer misulay pagbitig kaniya pinaagi sa pagpangutana. Meaning ang usa ka lawyer nga Jew naagin siya pangutana sa iyang una-una kang Jesus nga ang iyang gipangutana magtutudlo unsaon man ang labing unsa man ang labing dakong sugo sa balaod. Di ba? Balaod yun. Law.
unsa man ang labing dakong sukog sa tao. Kay kabalo mo ang historya ni para makabalo mo ang historya ni nganong ingani ang giingon sa lawyer is that ang gibuhat sa mga leaders sa Pharisees, ang gibuhat nila ay mga leaders sa Jew, ang gibuhat nila naka-decide sila since kabalo man sila nga wa gyud makakip sa law, naka-decide ang council sa mga Jew, ang mga leaders sa Jew, naka-decide that if you could just keep a few of the law, God would understand. Mo na ilahang gisabutan yun. Meaning, gi-decidean sa council. Ikabalo mo sila nga way makakip. So nag-decide sila, nag-meeting sila, nag-decide sila na since wala pang gi makakip, kung naalay makakip og few sa law, makasabot ang Ginoo. Maski usa lang, naalay usa nga makip sa law, makasabot ang Ginoo. So if you could just find the one few, unsa man ang labing dakong sugo. Asa nga, Jesus, unsa man gitong usa gyud kapalaon. Kay mo man na siya una-una. Nga nasabutan naman sa council, lawyer ko siya. Nga kung makakip lang ang usa ka law, ang Ginoo makasabot na rin sa tanan. Nga kung namay butang nato 100 laws, kung makakip lang ang usa, katong 99 sabto na sa Ginoo. So mo tinadesidean sa council. Ngano ang iyong bawo? Higugmaang Ginoo, ngayong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag o sa tibok mong punag-punag. Kaya mo lang ito ang nasa una-una sa lawyer. One law lang yun. So kung kabalo lang ko sa one law, pahanap na itong uban nga law. Basta makip lang na ako. Kaya mo ni na-decidean sa council. So kung sa'yo nasa una-una sa lawyer, how can I be saved? Moto ang mga masaya na. Kung saan man para maluwas ko. Kaya kung ang balaod ng masihan, di ko maluwas. Second example, si Nicodemus. Isa kailan ni Nicodemus, no? John 3. Ato ta sa John 3. John chapter 3. Yan na dire. May usa ka pangulo sa mga Hudyo nga ginganlag Nicodemio nga usa ka sakop sa pundok sa mga Pariseo. Si Nicodemus igsoon, ruler of the Jew. Pasabot dili siya sayon-sayon nga tao, dako sa posisyon. No? He is a top man in the Jewish community. No? He is a great teacher of the Pharisees. So niana din siya, usa ka gabi ni Ana, miadto siya ng Yesu Nicodemus, unsa man pagkatao pag-usap sa usa ka tawo nga tikulang na. Makasulod pa ba diay siya sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatao pag-usap. Nangutan si Nicodemus. So ang iyahang yung pangutana ani kang Jesus is that unsaon man para makasulod ko sa hingarian. Ano si Jesus? Dapat born again ka. So dili mo pasabot nga dapat ang imong religion born again, dili. Dapat na tao kapag usab. Kaya ang pangutana ni Nicodemus, unsaon ako pagsulod sa kingdom? Kay gani siya yun, maka-frustrate, maka-stress kayo, nga wala kayo makasunod sa balaod. Then si Nicodemus, yung teacher sa law, siya kani nga katudlo, he is also frustrated and stressed. Stress kay siya nga, sige na lang tudlo sa balaod, kung nakabalo ko, nga wag yun makasunod sa balaod. Kung dili pa siya stress, do you think, muadto siya in the middle of the night to come to Jesus and ask question? No? Kung dili pa siya bothered, diba? He is bothered. He is totally bothered.
Unsaon man para makasulod gyud ko sa gingharian. Unsaon man para maluwas gyud ko. No? Mao na gyud ang pangutana nila tanan. Katong mga tao nga gihugan ni Jesus katong 5,000, di ba unsa giingon nila kung Jesus? Pero John 6, ang ilaha yung pangutana kang Jesus, pero verse 28. Katong 5,000 nga gihugan. Ano sila? Unsa may among buhaton aron pagtuman sa mga ipabuhat sa Dios. So ang kana nga pangutana, pwede gyapon nato siya nga ang sense ana kay kung saan man para makasulod mo sa gingharian. Pwede mo gid ni makakip sa loob. Kung saan man para maluwas mi. Ang gitubag ni Jesus, ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo, mao ang mutuo kamo sa iyang gipadala. Anan kato na yung rich young ruler. Remember? Luke 18. Kung sa gipangutan na sa batanon nga grabe kasapian. Nga naa namang gid saya ang tanan. Luke 18. Niana ang rich young ruler nga niana siya verse 18. Maayong magtutudlo. Unsa may akong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon. So ang pangutana gyapon sa rich young ruler is, how can I be saved? How can I enter the kingdom? How can I see God face to face? Mao na pangutana nila tanan. No? Same line of questioning na yun, parehas na yung ground ang ilahang pangutana. Nga ang pangutana nila is how to be saved. Kaya they are frustrated. They are stressed. Sa curse sa law, nga wala gyud makakip. Gusto nila, ang hilak silang kasing-kasing, they want relief. They want freedom. They want forgiveness sa guilt nga ilahang nagkabatian silang kasing-kasing. Tungod sa law. Tungod sa balaod ra gyud. No? Wala. Grabe yun. Ang legalistic system. Tabla na lang naghikog ka. Di yun. Kung ang way sa life is narrow, narrow is the way that leads to life. Kung naghandom ka nga makasulod ka sa gingharian pinaagi sa balaod, it's a closed door. Di yun ka kasulod. Kung ang pagsunod sa balaod ang atuang basihan. Mo nang ang hilap nila, they are longing for a Messiah, for a Redeemer, a Savior, a Mediator. Murami ito kaana sila sa Ginoo nga Lord, unsa bang gisolusyon ani? Buka kayo, di na mo maluwas ang kaugalingon. Katong mga Pariseo nga gapabuta-buta ang realidad. Mo tong bigyan ni Jesus, mga hipokrito. Kapalo mo nga di gid niyo masunod ang balaod, pero inyo harang ginapakita sa taong asif nagkasunod niyo ang balaod. Dili man. So, mo tong pag-anton ni John the Baptist sa linis sa pagwali niya. Sa yunan mo ang mga tao, sige lang paminaw sa wali sa Pariseo. Ang ilang pirmi paminahon kay mga legalistic rules. Sila kapuyan kay paminawan niya. Kabalo mong hindi na mo ni gagusunod. Mo nang pag-pop up ni John the Baptist sa wilderness, sila tanan adto dito. Kay they want relief sa guilt, sa conscience nga naa sa ilaha nga wala di makapasa. Wala di makasunod sa gingharian sa Dios. Mao na karon ang context igsoon balik ta. Kung sila gani naminaw kung John the Baptist, unsa na lang kahat ng Jesus? Sa pagwali ni Jesus sa Sermon on the Mount, ang mga tao, ang ilang mata, ang ilang kalungan, nakalansang ng Jesus. Ganong nakalansang? Kay gusto sila katumagan sa ilang pangutanan. Kung sa ganyan pangutanan nila, how
can I be saved? Sus, pagwali ni Jesus, wala kayo matulog. Pagwali ni Jesus, wala tanan. Kay sila tanan, stress. Stress kay sila, kay they are frustrated lagi. How can I be saved? I cannot keep the law. And then, mga ito, gitagaan sila o katubagan sa ilang mga bawgan. Ang usa sa mga tubag ni Jesus, mautong sa verse 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see. So, ang iyahan yung gitudlo is, wala sa external, kundi sa internal affairs. Ang kasing-kasing. Ang kalag, ang hula-huna. No? Nga, ang tubag sa mga pangutana, ang standard sa Ginoo is naa sa sulod, wala sa gawas. O ang standard is what? Purity in the heart. Nga niana sa 1 Peter chapter 1. Narao? 1 Peter chapter 1 verse 15. Pag kinabuhi, hinoon kamo. Nga balaan, kay balaan man ang Dios nga nagtawag kaninyo. Ang kasulatan nagingon, pagbalaan kamo, kay ako balaan man. Kung pasabot, be you holy, be you pure, for I am pure. Be you holy, for I am holy. Mao na ang standard. Kaya ang mga tao lagi sa Israel, gapamutan na sa standard. Lord, what is the standard? How can I be saved? How can I enter the kingdom? Ano? Kinahanglan, magmahimpit kamo, ingon nga himpit ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Be you perfect, for your Father in heaven is perfect. Pangutanan ni Pedro, kinsa na lang man ang maluwas. Abit kinsa na lang man ang maluwas kung ingana. Dili ba mo perfect? Kung sa'yo ni Jesus, humanly speaking, it is impossible. But for God, Amen. nothing is impossible. Ang kanang nga verse, dili na sa para mudaog ka sa inyong basketball. Nothing is impossible. Dili. Ang kanang verse, naghisgot sa kaluwasan sa usa ka tawo. Dili na sa something kay naa kay gitap giapilan track and field, nothing is impossible to God. Dili na yung ana. That's a wrong use of context. Nothing is impossible is talking about salvation. Nga kung tanaw nato sa tawhanong mata, kung tanaw nato sa tawhanong pamaagi, imposible gyud nga kita maluwas. Pero sa Ginoo walay imposible. Amen. Okay? So, una nga sa pagpaminaw sa mga Hudyo sa Sermon of the Mount, they are all disappointed. Ano man? Kay nagtuo sila na ang tanan is mapadaan sa external rituals, external ceremonies, following the legalistic system that the Pharisees imposed. Mao kinailang pagtuo. They are all disappointed. Kay sila tanan nakatutok na sa human achievement. Kaligsoon, before tama human, naalay duha ka relihiyon diri sa kalibutan. Two religions. One religion, the religion of human achievement. Second religion is the religion of divine accomplishment. Duha na relihiyon sa kalibutan, mas kinunsa pa nga mga brand.
Human achievement. Good works, butan ko nga tao, gi-follow na ko ang rules, nagpabalay kong daghan. That's human. That's a religion of human achievement. And then ang religion of divine accomplishment is that ang Ginoo ang nagbuhat sa kaluwasan gikan sa gamay detalye paingon sa dakong detalye. Na ang Ginoo gyud nagluwas sa imo. Wala gyud kay contribution. Ay naa na contribution. Ang imong contribution lang kay ang imong sala. Kung wala kay sala, dili ka ang luwason. Kay ang luwason ra katurang sa sala. So, wala yung religion dito sa kalibutan. Human achievement, divine accomplishment. And then, anang duha ka religion, na itulog ka pamaaki sa pag-approach sa religion. Na gitawag nato nga head religion, na gitawag nato nga hand religion, na gitawag nato nga heart religion. Ang head religion, kabalo ko na, verse, kabalo ko na. Kabalo ko sa mga creeds, apostolic creeds, kabalo ko sa Sura Escritura, kabalo ko sa, kabalo ko na. No, that's head religion. Ang hand religion is good works. Para maluwas ko, buhat ko mayong buhat. That's hand religion. And then, heart religion, nga ang pasabot lang is based on implanted purity given by God. So, ang head of hand religion belongs to the human achievement religion, while ang heart religion belongs to the divine accomplishment religion. No? So, na siya. Ang problema nila spiritually. Now, as we end, sa kong gingon, ang Ginoo wala nagtanaw sa outside, right? What matters to God is the inside. Ingon sa 1 Samuel 16, balik ko na ito kadali. Yan na dire. Verse 7, apan ang Ginoo miingon kang Samuel, ayaw pagtanaw sa iyang panagway o sa iyang pamarog. Kaya dili siya mao akong gipili. Ang akong paghukom dili sama sa paghukom sa tao. Kaya ang tanawon sa tao mao ang panagway, apan ang tanawon sa Ginoo mao ang kasing-kasing. Ang kasing-kasing, ang katanawon sa Ginoo. It is the pureness of the heart. No? So, igsoon, mahimo na yung pure ang heart kung ang tao naana sa kaluwasan. Take note. You cannot make it by your own strength, by your own wisdom, to make your own heart clean. Dili na nimo mabuhat sa imong kaugalingon lamang. Ang putli nga kasing-kasing mahitabo ra kung kita luwas na. Kay trabaho na siya sa Espiritu Santo. Kabalo mo unsay itsura sa kasing-kasing nga wala pa sa kaluwasan? Mark 7, tanawan ninyo. Mark 7. Mo na itsura sa kasing-kasing nga wala sa kaluwasan. Verse 21. Kay gikan sa kasing-kasing, ang tao makahuna-huna og daotan, makahimok sa lawayong pagpakikilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, kahakog, pagkadautan, pagpanglimbong, kalaway, kasina, pagpangdaot sa uban, pagkamapahitason ug kabuang. Kining tanan nagikan sa sulod sa tao ug maoy makahugaw kaniya.
Imagine, katong tanan atong gibasa, nga atong sulod sa kasing-kasing tanan. Sa kasing-kasing nga wala pa sa kaluwasan. Nga atong tanan sa kasing-kasing. And then you tell me, and then you tell yourself, you follow your heart. Wala. It's suicide. That's the wrong view of the society with regards to the heart. Nga ang kasing-kasing nga wala pa sa Ginoo, ang kasing-kasing nga wala pa sa kaluwasan, perting hugawa na. No? And then, moto nga, ang kasing-kasing nga wala pa sa kaluwasan, moto ang kasing-kasing nga gahi. Pusong bato. Mo na yun ni Ezekiel, Prophet Ezekiel. A stony heart, a dirty heart, a filthy heart. Mo na yun ang tumong ni Jesus is that to give us a new heart, a heart that is clean and pure. Mo na ang tumong ni Jesus Christ. No? Para hatagan ta o kasing-kasing maputli. Kay dili lagi nato mabuhat na sa atong kaugalingon. Dili na nato ma-produce, dili na nato ma-generate sa atong kaugalingong will. It is the work of the Holy Spirit. Niana si R.C. Sproul, si Dr. R.C. Sproul, ano siya? Our inability to see God is not a deficiency in our eyes, but a deficiency in our hearts. Ano siya nga? Kung dili nato gakakita o gakailhan ng Ginoo, dili na sa tungod kay daot kag mata. O ano yung masabot? Kaya ang gingon ba kay blessed are those who are pure in hearts, for they shall see. Makita nila ang Ginoo, for they shall see God. So dili mo pasabot nga, di man ako kakakita ang Ginoo bay? Di na ako siya gakailhan. Dili na mo pasabot tungod kay daot kag mata. Ang daot sa imo kaya kasing-kasing. It is the deficiency in our hearts. Nganong dili ta makaila o makakita kung kinsa ang Ginoo. No? Ingon pa sa Isaiah 59. Na? Sa ingon sa Isaiah. Isaiah 59. Verse 1. Ang kamot sa Ginoo dili mubo nga dili siya makaluwas o dili usab bungol. Ang iyang dalungan nga dili siya makadungog. Ang inyo hinuong kalapasan maoy nagkulang kaninyo og sa inyong Dios. Ang inyong sala maoy hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo aron dili siya makadungog kaninyo. Naput pasabot lang nganong dili nato gahakita clearly ang Ginoo. Nganong dili nato siya gakailhan, dili tungod kay halap atong mata, dili tungod kay daot atong mata, but it is because of sin. Tungod sa sala. Nganong dili nato makita klaro ang Ginoo. So, again, ang tumong ni Jesus is what? To give us clean and a pure hearts para kita makikita sa Ginoo. Ang kaluwasan nga gihatag ni Jesus sa tuwa sa iyang pagpakamatay nito sa cross para kita makakita sa Ginoo. No? Ezekiel 36 nagingon, Ezekiel 36, 24. Kuhaon o tigumon ko kamo gikan sa nagkalain-laing nasod,
ug dadon ko kamo balik sa inyong yuta. Bubuan ko kamo limpyong tubig, ug malimpyo kamo sa tanan ninyong kahugawan, lakip sa inyong pagsimbag mga Diyos-Diyos. Hatagan ko kamo gra. Hatagan ko kamo bag-ong kasing-kasing, ug bag-ong espiritu. Ug kuhaon ko ang inyong kasing-kasing nga gahi sama sa bato, ug ilisan ko kini kasing-kasing nga masinugdanon. Ihatag ko kaninyo ang akong espiritu, ug himuon ko kamong masinugdanon sa akong mga gimbutan ug mga lagda. Adto na kamo magpuyo sa yuta nga gihatag ko sa inyong kapigulangan, ug mahimo na kamong akong katawhan, ug ako mahimo ng inyong Diyos. So, that's the divine intent of God. He gave His only begotten Son, Jesus Christ, for us to have a clean and a pure heart. So, ang pangutana karon is, how is your heart? Is it pure? Or is it full of dirt? How is your life? Kumusta man ang inyong kinabuhi? Are you living a life of purity? Or a life of filthiness? Usahay ko sa Matthew, for where your treasure is, there your heart will also be. So kung asa ang imong bahandi, na dito ang imong kasing-kasing. So pangutana karon, kinsa man ang imong bahandi, unsa man ang imuhang bahandi. No? Ang ato bang kinabuhi karon, ang ato bang pagpakinabuhi karon, is it making us pure, or is it making us even more dirty? No, how is our life? Kumusta ang atuang mga ginapangtanaw? Kumusta ang atuang gikabisihan sa kinabuhi? Makapaputli ba siya sa tuwa? Or makapahugaw pagsamot? No? Kay mas kinunsaog limpyo sa Ginoo sa tuwa, kung padayon ta nga gaadto sa hugaw dapit, mahugaw ra gyud gihapon ta. For example, gilikuan ka sa Ginoo karong adlaw, unya mo adto ra gihapon ganito lapukan, mahugaw ra gyapon. So how is your life? Unsa nung gikabisihan man? Unsa ba imuhang buhat sa kinabuhi karon? Gakaputli ba siya to give God glory, to see God even more, or mas gakahugaw? No? Ingon sa Isaiah 59, atong sala ang hinungdan nga nung dili nato nakita klaro. Kung ingon si Christ, blessed are those who are pure in hearts, for they shall see. So allow me to close this in prayer. Labing gamhanan o labing halangdon nga Diyos, Ginoo, salamat sa pulong na imong gihatag. Blessed are the pure in hearts, for they shall see God. Seeing God, Lord, is knowing God. Seeing God is understanding God. So Ginoo, kabalumi, ang babagyod sa pagkakita klaro sa Ginoo, ang babagyod sa pagsabot pagyud kinsa ang Ginoo, kay ang sala. Ginoo, luwas mi, limpyo mi, create a pure heart in us, and put a new spirit, a loyal spirit, Lord, that we may see you as you are, and that we may understand you, Lord, for the greater glory of your name.
ang para po sa ako ang kaayuhan niyo. Diyos, madayon ka nga magaputli sa amo ang kinabuhi, sa among kasing-kasing. Una man sa direksyon sa among kinabuhi karon nga mas kahugaw mi, Ginoo luwas sa mi. Una man may mga ginapambuhat karon nga maoy hinungdan nga dili namo gakailhan ang Ginoo na ay mga disobedience, Lord. I pray that you would give us an obedient heart, a pure heart, that we may see you as you are. Salamat kay Ginoo tanang himaya among ginabangkod sa imong ngalan. Kini among ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Bukat ang tulong ka. So, ako ang ginagawa tanan ng ito. Wala man ko kabalo sa sitwasyon sa kasing-kasing sa mga lusa. Pero kabalo ta kung kinsa ang atong tagbulan ang tinugdan sa tanan. Kaya kabalo ta na makababulag yun sa tuwa sa Ginoo. So, pagkatahan pa usab bago. Kasing-kasing mo ang iyong kasakasakit na ibalik ko ang mga bago mo, hulihin sa pagikuhan sa pagkakito. Kasing-kasing mo ayaw sa kasakit na ibalik ko bago mo, hulihin sa pagikuhan sa mga hilo. Before I pray, allow me to read a short doxology
Jude. Jude chapter 1 verse 24 to 25. Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of his glory with great joy, to the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever. Amen. Let us close this in prayer. Labing kamahanan o labing halangdon nga Diyos, Ginoo. Salamat sa karon nga Domingo kay gihatag. Salamat Ginoo kay kami nakasimba. Idala mi nimo diri sa mga balay-alapuanan para magkahiusa ng lahat sa pagkanta sa mga alawiton nga para nimo, sa pag-ampo, sa pakig-fellowship sa mga kaigsuunan, sa pagtuon, ug labaw sa tanan nga makapaminaw sa imong pulong. Ingon sa imong pulong o Dios, all scripture is inspired by you. It is breathed by you. Nga ang imong pulong maoy nagahatag ug kalig-on sa amua, kadasig sa amua, pagtubo sa amua diha sa pagtuo. Kalisod kaayo Ginoo nga kinabuhi aning kalibutana nga puno sa sala, puno sa mga tentasyon, puno sa mga daotang mga butang. Ug ikaw ang Ginoo, padayon nga nagkuban kanamo, padayon nga nag-atiman kanamo, padayon nga nag-amuma kanamo, padayon ka Ginoo nga kaputli sa mga kasing-kasing. Every day, Lord, we are seeing another glimpse of your truth. Every day we are knowing and understanding a glimpse of your truth, Lord, of who you are. Salamat maayo, Ginoo. Padayon ka na magputli sa mua so that we may see you, we may know you, and we may understand you who you are. Sa mga kaisunan na nakakaroon Ginoo, wala ko masayon kung sa naasulod silang kasing-kasing, unsay naga-enter silang heart, unsay ilahang gina-accommodate silang heart. And my prayer, Lord, is that may you continue to purify each heart with your divine spirit, that we may be your people and that you are our God. Salamat kayo, Ginoo. This is the right thing to start the week. Just to start worshiping your name. Sa mga kaigsuunan nga wala karon, tanaw lang sa live, Ginoo, ikaw, o Diyos, magahikab silang kasing-kasing. Magapag-ubag yun sa kasing-kasing. Kasing-kasing na nangandoy sa imuha. Kasing-kasing na gutom sa imong pulong. Kasing-kasing na ang gusto kay ikaw. What you have said in Colossians, Lord, set our heart on things above. Ini mo kinapasalamatan sa ngalan ni Jesus na mo ginuod mo niluwas ug ang tanan magaingon. Amen. Okay, so let's end our Sunday service with a song, Hilagi. Kung di na to kaya, kabalo kayo ka ng atong Ginoo kamhanan.
Ayan, sa tanong mo nagtanaw sa live. Hopefully nga magkita na kapupo din sa actual yun sa